Ang tunay na pagiging alagad ni Kristo ay nangangahulugan ng pusong handang makiramay at tumulong. Ang malasakit ay hindi lang awa, ito ay pagmamahal na may gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay compassion. Sa wikang Tagalog, madalas natin itong itinatranslate na habag. Pero may mas malalim pa po rito at mas angkop sa salitang compassion, at yan ay malasakit. If you are compassionate, ibig sabihin ikaw ay may malasakit. At ang malasakit ay hindi isang damdamin lang o emosyon lang ng pagkaawa, kundi itutulak ka nito sa isang gawain. Damdamin na dadalahin sa gawain. Isang pagkilos. Hindi siya nananatiling damdamin lamang o emosyon lang. Hahamunin ka na dapat meron kang gagawin. It is love in action. Ito yung compassion. At yung salitang compassion, galing yan sa salitang Latin na cum at passio. Yung cum ay with, no? Kaya nga, napakahalaga na yung salitang passion ay iugnay natin doon sa salitang cum. Yung passio is to suffer. So kapag pinagsama natin ang salitang ito is to suffer with. Yung bang magdusa ka na kasama nila, no? Makiisa, yung bang ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng kapwa mo. That is compassion.
Yung bang, kasi pag yung emotion lang, yung naawa ka, pero detached ka pa rin sa sitwasyon, doon sa reality ng tao na yon. Pero pag sinabi natin compassion, you want to suffer with that person who is suffering. To suffer with, yung sasamahan mo siya at ilalagay mo ang sarili mo sa kanya. Kaya nga, dito sa ating kwento, binibigyan ng mas malalim na pagtingin ang salitang compassion sa kwento ng isang mayaman at ng isang dukhang-dukha na ang pangalan ay Lazaro. Sa ibang kwento, pinangalanan yung mayaman na Dives. Well, yung salitang Dives means rich, mayaman. Kaya nga, dito sa gospel, sabi doon na itong si Lazaro ay nandoon sa may pintuan ng bahay ng mayamang ito, umaasang makakain man lang ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng mayaman, pero dinadaan-daan na lang niya. Itong si Lazaro ay hinihimod o dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat. Hanggang sa dumating na namatay si Lazaro, siya pumunta sa langit doon sa lugar ni Abraham. Samantalang namatay din itong mayaman at siya napunta sa Hades, sa lugar ng kamatayan. At doon makita natin ang pagkakaiba. Si Lazaro nag-i-enjoy doon sa langit, samantalang itong si Dives, itong mayaman, ay nandun at pinarurusahan sa Hades. Kasalanan ba na maging mayaman? Masama bang maging mayaman? Of course not. Mga mahihirap lang ba ang may karapatan sa langit? Yung bang mayayaman, walang karapatan sa langit? Of course not. Ibig sabihin ba pag mahirap ka, diretso ka na ng langit pag kayo namatay? Of course not. Ibig sabihin ba pag mayaman ka, namatay ka, diretso ka sa impyerno? Of course not. Hindi po yun ang gustong sabihin ng kwentong ito. Ang binibigyang diin dito, mga kapatid, ay yung kawalang pakialam. Yung kawalang pakialam, yung pagkamanhid ng isang tao sa pangangailangan ng iba. Well, hindi natin makikita at hindi natin ma-appreciate ang lesson ng kwentong ito kung hindi natin naintindihan yung principle of stewardship, na tayong lahat ay katiwala lamang ng Panginoon. Yung lahat ng meron tayo, lahat at anuman tayo, lahat ng ito'y galing sa Diyos. Wala tayong sariling pagmamay-ari. Doon tayo mag-umpisa. Kasi you cannot be, compassionate to others. Mananatili tayong manhid at walang pakialam kapag mali ang ating pananaw. Kung akala natin na kung anong meron tayo ay talagang atin at pinagpaguran lang natin at tayo we deserve lahat ng ito. At yung mga iba ay hindi sila umunlad, hindi sila yumaman kasi hindi sila nagsikap, hindi sila nagsakripisyo, malas sila at kung ano-ano pang mga dahilan natin para sabihin, nandyan kayo at nandito ako kasi I deserve it. I am entitled for all of this. Ganun ang maunawaan natin. Pero kapag itinama o itinuwid natin ang ating paniniwala na anuman yung ating narating sa buhay, yung naabot at anuman yung meron tayo na nagana, oo, nandun yung ating pakikibahagi. Pero lagi nating tatandaan na even yung galing natin, yung talino natin para mapaunlad yung buhay natin, yung lakas natin, lahat ng yan galing sa Diyos. Pero kapag mali ang ating pananaw, yung akala natin ang lahat ay atin, then it affects the way we live. Kaya nga dito sa ating gospel, binabalaan tayo ni Jesus na tayo ay huwag mahulog sa patibong ng kawalang pakialam dahil feeling natin we deserve to enjoy this kind of life. We are entitled kasi pinagpaguran ko, pinagsikapan ko, at ito ay talagang akin. Hindi yun totoo. Dahil kapag namatay tayo, the reality of death is always there. Maunawaan natin that we own nothing. We own nothing. Yes, pwede mong ipamana sa mga mahal mo sa buhay. Bakit sila ba hindi rin mamamatay? Mamamatay din sila. We own nothing in this life.
Ang babala ng Panginoon dito is mag-ingat doon sa kawalang pakialam, doon sa pagkamanhid sa pangangailangan ng iba. Biniyayaan ka ng Diyos, tinulungan ka ng Diyos, pinaunlad ka ng Diyos, pinalakas ka, pinayaman ka, pinagaling ka ng Diyos. May dahilan para ikaw matuto ka ring magmalasakit sa iba. Magmalasakit sa kapwa. Oo, sila man ay biktima ng iba't ibang sitwasyon. Maaring sabihin natin, husgahan natin na hindi kasi sila nagsumikap eh. Pero iba-iba tayo ng mga opportunities na pinagdaraanan. O kaya naman baka totoo naman na may pagkakamali sila sa kanilang mga diskarte at desisyon sa buhay. Pero hindi yon condition para i-refuse natin ang tulong natin at malasakit natin. That's why compassion is the maximum of love. No? Ibig sabihin yung lalabas ka doon sa batayan at basehan mo ng pagtulong, qualification. Napakahalaga mga kapatid na tayo tumulong sa kapwa. Hindi magpamudmud ng pera, ha? Kundi paano talaga iaangat ang dignidad at ang buhay ng kapwa. Kasi ngayon, malapit na naman ang eleksyon, maraming mamumudmud ng pera. Hindi po yun yung tulong na sinasabi rito. Hindi po yun yung malasakit na sinasabi rito. Marami namang mga politiko na namimigay ng pera, hanggang doon lang ang tingin sa mga tao, mga patay gutom, mga mukhang pera. Pero yung pera na yun, saglit lang yun. Pero kapag sinabi natin talagang tulong, yung iaangat mo ang buhay at dignidad ng isang tao, minsan kahit nga wala kang ipamudmud na pera mas makakatulong ka pa. Kung yung kabuhayan niya, yung dignidad niya ang iaangat mo. Turuan mo. Turuan mong maghanap buhay, bigyan mo ng pagkakataon, gabayan at tulungan para ano yung mga diskarte para umunlad din ang buhay nila. Yun yung tulong. Hindi lang mamudmud ka ng pera at magpamigay ka ng pera. Mga kapatid, ang hamon ng Ebanghelyo, pagmalasakit. Huwag maging manhid sa pangangailangan ng iba. Dinala ka ng Diyos sa punto ng buhay mo na yan. Maaring angat ka kaysa sa iba. Pero iniangat ka ng Diyos para tumulong din sa iba na maiangat sila. Hindi lang ikaw. Ginagamit ka ng Diyos na instrumento para ang iba ay umangat din. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makita ang aming misyon na nakaugat sa pagkamahabagin at sa malasakit tulad mo na nais mong iangat ang bawat isa sa amin. Nawa sa grasya mo, kami gawin mong instrumento upang ang aming kapwa ay maiangat din sa kanilang buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.